magbibigay po tayo ng mga life lessons sa mahalaga to. Marami po ako nababasa na sasabihin nila mahirap kami o lugi ako, di ba? Wala na pag-asa, maliit ang sweldo, masungit yung amo, kasalanan to na ibang tao. Actually, yung pagiging mahirap pwede gawing advantage. Lahat ng problema pwede gawing advantage nasa pananaw ninyo. Kung puro tayo reklamo, hindi natin magagawang advantage. Tignan nyo, merong 8 advantage kung kayo ay mahirap or kung marami kayong problema. Advantage din yan. Number 1, magiging mas matigas ka. You will be tougher than you think. Bakit? Siyempre, mahirap eh. Di ba? May problema ka, may nilalabanan ka. Di ba? So, force ka talaga magtrabaho, force ka lumaban, kahit pagod ka, kahit may sakit ka, gagawin mo pa rin. At isa pa, hindi ka lang tougher sa mental. Ang mahirap, mas malakas physically. Kaya magkarga ng isang kabang bigas, kaya magbuhat. Tingnan mo yung mga katawan nila, ang tigas, di ba? Parang bato. So, advantage yan. Biro mo, physically strong ka. Di ba? Kasi nga, hindi ka spoiled, di ba? Yung mayayaman, walang trabaho, di parang mahina, pwedeng lampa, di ba? So, stronger ka. Number 2, you don't need that much to be happy. Hindi mo kailangan ng maraming pera para sumaya. Di ba? Pag mahirap ka, may konti ka lang, makanood lang na sine, makakain lang sa fast food, di ba? Happy ka na. Di ba? Simple lang ang happiness mo. Hindi katulad ng mayayaman mong classmate, baka siguro meron ng daming gamit, daming baon, malungkot pa rin, depressed pa rin, di ba? So, pag mahirap ka, konti lang, happy na tayo. Number 3, pag mahirap ka, you become more resourceful. Mapipilitan ka maging street smart, di ba? Alam mo saan ang mura. Pag may nakita ka, dito makakatipid tayo dito, ito may discount. Ang toothpaste, syempre hanggang dulo yan. Kahit kala mo wala na, mas matipid ka, mas maingat ka sa gamit mo, mas marunong ka mag-boost, alam mo saan maglalakad, saan may discount. Kasi nga, mahirap eh. Kailangan mo maging resourceful. Kung ano yung mga maliliit na trabaho na pagkakakitaan, naka-alerto ka. Kasi bawat piso mahalaga sa'yo. Diba? Hindi katulad ng mayaman, siguro tapon-tapon lang yung gamit, lagi nawawala. Number 4, pag mahirap ka, mapipilitan ka maging goal-oriented. Kailangan mo mabuhay, magbayad ng kuryente, magpaaral ng anak, di ba? Wala kang choice, kailangan mo kumain, kaya focus ka magtrabaho. Focus yung energy mo, kailangan ko gawin to, kailangan ko tapusin yung school. Trabaho mo, trabaho, tulog, pahinga, trabaho ulit, di ba? Kasi ayaw mo na maghirap eh, force ka. Pag nandun ka sa isang sitwasyon, di ba may kasabihan, kung gusto mo matuto maging swimmer, tulak mo sa swimming pool. Pag tinulak mo sa swimming pool, mapipilitan siya. Either magsuswimming siya o hindi siya aahon. So, forced ka. Kasi gusto mo, ayaw mo na maghirap, gusto mo na respeto, natikman mo na yung hirap, ayaw mo na, goal-oriented. Number 5, yung mga galing sa mahihirap, usually, mas empathetic, mas mabait sila, mas maawain. Kasi naramdaman na nila paano maging mahirap eh. Diba? Usually nga, yung mahirap, yung mga pulubi na walang-wala, humingi ka nga sa kanila, baka tulungan ka pa nila. Paano nakatikim na sila ng walang-wala, mas naaawa sila sa iba. Okay? So, nagtatrabaho sila, mas nafe-feel mo yung paghihirap nila, dapat more helpful din sila. Number 6, pag mahirap, ito maganda, independent ka. Kaya mo mabuhay mag-isa. Hindi mo kailangan ng driver, yaya, alalay, o mga yes man. Hindi mo kailangan eh, di ba? Tsaka isa pa, maaga ka magmamature. Kahit edad 14 ka pa lang, yung utak mo pang 25 years old na, napilitan ka magtrabaho eh. Napilitan ka mag-alaga ng kapatid mo kung wala na yung magulang mo. So, hindi ka spoiled brat. In short, di ba? Malinaw na ang goal mo, alagaan kapatid mo, ibuhay ang pamilya, magtrabaho sa abroad, independent ka. Di ba? Yung iba, nagsasayang ng oras.
Tsaka pag mahirap, wala ka ng panahon ma-depress, ha? Yung mga mayayaman na di-depress, kita mo mayayaman, depress. Pero pag mahirap ka, wala nang depress. Anong depress? Pumasok ka, wala kang kakainin. No choice eh. So, independent. Number 7, mas kaya mo mag-handle ng stress. Sanay ka sa stress. Araw-araw stress eh. Diba? Kaya yung utak mo mas resilient, laging gumagana. Kasi kailangan mo mabuhay. Sanay ka mag-work eh. Sanay ka sa init ng araw, sanay ka sa walang aircon, sanay ka sa kanin lang ang at konting ulam, di ba? Kasi kaya mo na i-handle yung stress. Ang inaasahan lang natin, aayos sa dulo. Number 8, kung mahirap ka, magaling ka sa pera. Paano magaling sa pera? Yung mahirap na magkaroon ng konting pera, usually dapat ayaw mo na makaramdam ulit nung walang pera eh. Yan ang lagi nila sinasabi, ayoko na maghirap ulit. Kaya kung ano yung naipon niya, talagang iipitin niya. Diba? Unlike yung mga mayayaman, minsan, lalo na yung hindi sila ang kumita, na binigay lang sa kanila yung pera ng magulang nila, medyo waldas eh. Medyo spoiled, medyo hindi maingat. Yun din ang disadvantage. So, magiging mas expert ka para mag-save in the future. Okay? So, lahat lang yan. Hindi sa pagiging mahirap, pwede rin to kung marami kang problema. Kung marami kang problema, pwede rin advantage yan. Like kami, short lang naman to, kwento ko sa'yo. Like nung gusto ko mag-doktor dito sa family namin, wala naman akong kamag-anak na senior na doktor na magsasama sa akin. Mag-guide, wala eh. Sariling invento ko lang, sariling isip. Sabi ko, doktor, tutulong, yan ang gusto ko. Sariling style eh, di ba? Yung mga may kamag-anak, di madali na, di ba? Ngayon, pumasok tayo sa social media o sa media, dati sa TV, sa radio, wala naman akong guide eh. Wala naman akong contact na mga tataas na tao. Wala. Sariling apply, sariling sikap. Kahit dito, sariling gawa, di ba? Wala naman tayong connection, sarili lang. Di ba? So, mas masipag tayo, mas nagtitiis tayo, mas nagtatrabaho tayo, hindi dumating sa atin ng basta-basta. So, either mahirap o marami kang problema, gawing advantage. Pero dapat yung mindset mo nandito sa mindset. Advantage yan, advantage yan. Kasi pag inisip mo, lugi ako eh, ba't siya ang yaman-yaman, ako wala. Ba't siya swerteng-swerte, yung magulang niya magaling, ako yung magulang ko, inaway ako. So, kahit negative, gawin nating positive. Nasa mindset lang yan. So, yung mga ganitong problema, pwede gawin nating stepping stone. Salamat po. Share po natin.